go to the topic po, can you please give us, Ma'am Maria, a background regarding your organization? I have heard about this so many times already, the Philippine Mental Health Association. Ano pong ginagawa po ninyo? Ano po ang mga programa po ninyo? Go ahead po. Yes, good afternoon po ulit. Paumanhin po sa aking internet connection. But yes, ang Philippine Mental Health Association po ay isang private, non-stock, non-profit organization. At kami ay dedicated to promote mental health and prevention of mental disorder. So, 75 years na po ang Philippine Mental Health Association. Since 1950, kami po ay existing na. So, as part of our promotion and prevention, we are also aiming po na ma-eradicate talaga yung stigma pagdating po sa mental health condition. And gusto po namin mas dumami yung mental health advocates. So para mas mapalawak po natin yung pangunawa kung ano ba ang mental health at ano ba yung pagkakaiba nito sa mental disorder. Sige. Mabuti may ganyan 75 tayo. years. Andiyan na sila. 1950 pa. O sige. So nabanggit Okay. niya na niya yung mental disorder. Oo nga. Ano ibig sabihin ng mental health at ano ang pinagkaiba nito doon sa mental disorder? Sige, Ma'am Maria, hintayin namin yung explanation niyo po. Go ahead, please. Yes, opo. Ang mental health po, no, from the word health, andun yung kalusugan. Pero ang focus po nito ay ang pangkalahatang kalagayan ng ating isip at ng ating damdamin. So dito, nakikita ito sa ating kilos, sa ating ugali, sa mga desisyong ginagawa natin sa araw-araw. At syempre, no, pag may malusog tayong kaisipan, humahanap tayo ng paraan pag meron tayong problema, ano bang solusyon dito? Alam natin kung ano yung kahinaan at kalakasan natin at nakakagawa tayo at nagagampanan natin ng maayos ang mga responsibilidad na meron tayo bilang, for example, nanay, anak, ayan, tito, tita, at syempre po, aktibong nakikibahagi tayo sa komunidad. On the other hand, ang mental disorder, ito po ay, from the term disorder, ito po naman ay health condition. So dito, nagkakaroon ng pagbabago sa emosyon, sa pag-iisip, sa pag-uugali or kilos, or pwede pong kombinasyon ito no, ng emosyon, isip at ugali or kilos. So, kagaya ng physical health, pag nakaramdam tayo ng hindi tayo okay, kailangan din nating tumingin at humingi ng tulong mula sa professional kasi ito ay kalusugan din na dapat nating i-address kapag tayo ay nakaranas ng mga challenges. So for example, 2 linggo na tayong masakit ang tiyan, di ba tayo ay magpapatingin na. So kung sa mental health, 2 linggo ka nang halos hindi makatulog, for example, parang hindi ka na lumalabas, hindi ka na kumakain, hindi ba dapat tayo ay magpatingin na rin? So huwag tayong matatakot na hihingi ng tulong kapag may ganito po tayong nararanasan. Okay. Sige. Ayan. Yan na nga yung na-experience ko. But anyway, Miss Annie, siguro ikaw na muna magtanong, no? Opo, Attorney Dot. Thank you very much. Okay, Dito go ahead, po sa ating, go ahead. Thank you, Attorney Dot. Dito sa ating bansa, Ma'am Maria, ano yung mga common challenges na kinakaharap ng mga nakararanas ng iba't ibang mental health issues? Ano ang estado ng mental health related issues dito sa ating bansa? Sige nga po, bigyan nyo kami ng update dyan. Thank you po. Yes po. So, unang-una po, no, ang mental health concerns or mental health problem ay hindi ito bago. No? Sa Pilipinas, 154 million Filipinos po ang nagsasuffer from depression. So, kung ikaw ay nakakaranas nito, wag kang matakot at wag kang parang hindi lalapit dahil hindi ikaw nag-iisa doon sa ganitong sitwasyon or sa ganitong kondisyon. 154 million Filipinos suffer from depression. And then, bukod po doon, kung susumahin, lahat ng mga iba't ibang mental health conditions, predominantly depression and anxiety, 12.5 million Filipinos po ang nagsasuffer ng mental health condition. So, dito sa scenario po na ito, sa Pilipinas, isang estado, nandun pa rin po talaga ang stigma. Sabihin nating natatakot silang lumapit sa professional or humingi ng tulong dahil dito posibleng baka anong sabihin ng kapitbahay nila or baka anong sabihin ng kaibigan or kapamilya nila kapag sila ay humingi ng tulong. So that's one po pagdating sa stigma. And then yung limited number po ng professionals. Kasi sa doctor po natin, we are, for example, sa psychiatrist, 400 to 500 psychiatrists
po yung in practice, no? According to DOH, ito last 2018. So sa 41 na psychiatrist, 100 Filipinos po yung dapat titingnan nila. So, ang dami po, ano? And for psychologists naman, we are 1,700. 800 lang po doon ang actively engaged in clinical practice. So, technically, that's one psychologist for every 125 Filipinos. So, ang dami pong tutugunan. Sa school, no, meron tayong mga counselors. And with that po, sa isang counselor, sa number po ng counselor na ngayon, sa isang counselor, every 14,000 students po ang dapat nilang ma-handle or ma-attend. So, talagang pag lumapit po sa isang institution or isang hospital, nandun yung possibility na magkakaroon ka ng waiting time or waiting period kasi sa sobrang dami po ng mga clients, hindi ganun kadami ang professional na tumitingin. But it's good po na meron tayong government hospitals like the National Center for Mental Health. Sa Mandaluyong po ito, na pwedeng magpa-konsulta, pwede rin po ang admission or outpatient. And then, meron pong Mariveles Mental Hospital. Ito naman ay sa Region 3. At ang Cavite Center for Mental Health. So, ito po yung mga government facilities natin. Pero isang challenge po doon, hindi naman lahat nakakapunta dito. So, paano po yung nasa malalayong komunidad? So, yun po yung isang challenge kasi hindi lahat makakapunta or makakapagpatingin. So, ngayon po, ang ginagawa ay sa community, no? Dapat sa community ay may access. So, that's one, yung accessibility and of course, yung financial constraints. Kasi kapag wala pong finances, tapos sa private magpapatingin or magpapakonsulta, doon papasok yung, hindi na lang sila makakapagpakonsulta kasi how can they sustain yung kagamutan or yung pagpapakonsulta po ng regularly. So, those are some of the common challenges po dito sa atin sa bansa. At in general, no, patuloy pa rin naman po ang mga organisasyon, mga pag-government or non-government na ginagawa yung kakayahan para po maibigay ito. Okay, attorney, Okay. maganda itong tinuturan ni Mama Maria. Napakaganda nito, ha. Imagine, 400 to 500 lang yung mga psychiatrists natin. And then, yung mga psychologists, tama ba? 1,700? 800 lang actively doon sa nagpa-participate sa clinical practice. So, di ganun kadami ang tumitingin doon sa mga may mental health issues. Kaya, again, calling the attention of the government. Pay attention dito sa nilalahad ng ganitong klaseng problema. Ano po? Napaka-valid yung kanyang mga observations, yung mga facts na binibigay niya. Do something about it. I think that's the reason why gusto niya na dumami yung mga mental health advocate. Yan. Thank you for that. Attorney Dot, balik ko sa inyo si Ma'am Maria. Yes, Miss Annie. Ma'am Maria, you already mentioned earlier the different challenges po na nami-meet po ng Pilipinas, no? Dahil nga po sa pagkukulang ng mga psychologists and psychiatrists, and then yung stigma, and then kawalan ng pera, no? Ano po ang ginagawa po ng Philippine Mental Health Association about these problems? And do you have any other programs po? Yes po, opo. Ang pangunahing programa po namin dito sa PMHA ay Education and Advocacy. Bilang ang organization po namin ay community-based. So, doon namin nakita yung importansya ng mental health education. Doon po namin nakita yung awareness po, no, sa grassroots. So, technically dito sa Education and Advocacy, nakafocus po kami sa promotion and prevention. So, yung public awareness, campaigns and activities, we partner with different organizations, government and private organizations, even schools po and communities. And then we have our secondary program, which is the Clinical and Intervention Services. And dito naman po, syempre pag na-promote po natin, ang mangyayari, they will know, no, kung ano ang kalagayan or condition. So they will seek help. So dito po papasok yung Clinical and Intervention Services, wherein we provide psychiatric consultation, we have counseling and psychotherapy session. We also have occupational therapy and vocational programs to our service users. Actually, meron po kaming internship program for psychology students and occupational therapy students. So, ito po yung mga serbisyo naman na pinoprovide namin. And we have, of course, partnership po with different organizations. Okay. Attorney Dot, habol ko po ito, Attorney, Yes. with your permission, Attorney Dot. Yes. Ma'am, Yes, Miss di- Annie.
Attorney, matagal ng panahon na nakapunta ako dyan sa Mandaluyong Mental Hospital. Pero talaga naman, the time ay siguro may maibabalita sa amin si Ma'am Maria. Naayos na rin po ba yan? Marami na bang mga pagbabago dyan? I'm sorry po, I'm not updated tungkol sa kalagayan ng hospital na yan. And sama ko na rin po ito sa mga kailangan po ng mental health advice o iba pang mga mental health related assistance. Paano sila maaaring humingi ng tulong sa Philippine Mental Health Association Incorporated po? Thank you, Ma'am Maria. Opo. Okay po. Sige po, dun sa point po na hindi ni Naisa about National Center for Mental Health. Actually, since hindi po ako representative ng National Center for Mental Health, hindi po ako makapagbigay sa inyo ng update about it. Pero sila po ay kapartner namin kapag kailangan po namin mag-refer ng client na kailangan ng admission dahil ang Philippine Mental Health Association po ay outpatient lang po ang aming nai-provide. So, pag kinakailangan po talagang ma-confine ang isang kliyente, that's one po na pinagre-referan namin para sa aming mga clients. Okay. Ma'am, ito po yung pwede ninyong pag-referan na in case na kailangan. Okay. Sa Yes mga po. nangangailangan ng mental advice, ano po ang pwede? Paano sila makakahingi ng tulong sa inyo po? Okay po. Una-una po, ang PMHA ay bukas po ng Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. Kami po ay outpatient at ang amin pong serbisyo ay by appointment. So, kung nais po ninyong magpakonsulta sa amin or magpa-appointment, you can email us at cisd@pmha.org.ph or you can call us po at 0917-565-2036. Medyo marami lang din po talaga ang tumatawag at nag-i-email sa amin. So, bear with us if ever po meron kaming kaunting paghihintay kapag kayo po ay tumawag sa amin. And then, we also have our remote mental health and psychosocial support program po ngayong taon. Ito po ay ginagawa namin taon-taon wherein we have 3 months na binibigay po na in partnership with our volunteers. So we provide chat support para po sa nangangailangan ng mental health na tulong and at the same time meron po kaming free services. So dito po limited lang din po siya. So dun sa 3 months na yon we really tried our best na maibigay po yung pangangailangan po ng ating mga service seekers. And then for emergency cases po, I will just add lang po na kapag mga emergency cases, please go to the nearest hospital po. Or meron din pong crisis hotline ang National Center for Mental Health. Ito po ay 24/7 sa DOH National Center for Mental Health Crisis Hotline which is 0917-899-8727. So kung makakaranas kayo ng mahirap na pag-iisip or pagdaramdam na kailangan nyo ng makakausap, at 24/7 you can call this number po. Okay. May free consultation. Ano po, Okay. ma'am? Pakiulit lang po, Ma'am Maria. Excuse me, Attorney Dot. I'm sorry. Yes po. Sa ngayon po, we have our remote mental health and psychosocial support sa PMHA. We provide free mental health services. Kasama po dito ang counseling and consultation with the doctor. Ito lang po ay limited. So, limited number din po kasi ang ating mga volunteers. So, we make sure lang din po kung yung sa kakayahan po ng ating mga volunteers at ng aming organization. We are really trying our best po na ma-provide po ito within the 3 months. So, until August po yung aming service na ito. They can reach out to us po through our website. Ayan. Calling the attention of the ICT. Asik Aboy, very poor ang signal nila. Yung internet connection nila, napaka-poor. That's the reason why. Hindi siya ma-on sa Zoom. Di namin makita yung beauty ni Ma'am Maria. Pero Attorney Dot, ang ganda din ang kanyang binabanggit dito na service, Attorney. Doon sa mga nakakaranas ng mga mental conditions, health conditions. Yan po, naipaliwanag na. Attorney Dot, I hope we can have Ma'am Maria again dito po sa Serbisyong Bayanihan. Attorney? Yes, Miss Annie, at this point, magpapasalamat na po tayo kay Ma'am Maria Michelle Caparos Noscal. She is the Program Manager of the Clinical and Intervention Services of the Department of Philippine Mental Health Association. Tama po ba yun? Department of Philippine Mental Health Association or PMHA Incorporated. Ma'am, tama po ba? Wala pong department, no? Tama? Wala pong department. It's just, wala pong department. It's Philippine just, Mental Health. yes, it's just PMHA. So, ma'am,
we hope to guest you again, and thank you so much po for informing us na meron po kayong mga free services kasi napaka-importante po yan dun sa mga wala pong pera. Ma'am, we will guest you again, ha? Thank you so very much to you, Ma'am Maria. And of course, Miss Annie, sino pang Ma'am Maria? papasalamatan natin? Thank you so much, Ma'am Maria. Maraming salamat po. If you liked or learned from this video, please click subscribe.